Good morning. Sagot tayo, no? Gumawa tayo ng content kahapon tungkol dun sa mga schools, no? Na explain ko lang ulit ha, hindi tayo against sa mga teachers. Hindi tayo against sa mga public schools, sa lahat ng paaralan, okay? Ang next line natin kahapon ay pabor sa mga guro nung unang panahon dahil ang disiplina ay nawala sa kadahilan ng dumaraming mga batas sa Pilipinas. Kaya naputol yung power ng mga teachers para ibigay yung tamang disiplina sa mga estudyante. Okay? The root cause of this is a lack of discipline in children, and discipline always starts at home. Parents are the ones who shape child's character, not teachers or anyone else. We should not place putol. Wala ho ako sinabi kahapon sa video ko na hindi sa bahay mag-uumpisa ang disiplina. At hindi ko siya sinabi dahil alam naman nating lahat na sa bahay talaga nag-uumpisa ang disiplina. Maliban na lamang sa mga taong may mga busy pamilya or konti ang pamilya na hindi na ibibigay disiplina dahil sa mga gawain para mabuhay yung anak, no? Wala akong sinabi na ang disiplina ay nag-uumpisa sa eskwelahan. Okay? Ang pinupoint ho ng video natin kahapon ay sayang yung disiplina na pwede sana na ibibigay ng mga teachers. Kung hindi sana gawa ng mga programa na tumutuligsa sa mga teacher kapag nakakagawa ng disiplina na ang nagiging term ay abuso. Nagets nyo? So may mga tatlong nag-comment sa akin dito sa videos natin kahapon na sa tahanan nag-uumpisa ang disiplina. Opo. Alam po nating lahat yan. Kaya ako nga hindi sinabi kahapon dahil sa bahay naman talaga nag-uumpisa ang disiplina. Tama nag-comment din na nagsasabi na wag kong i-blame ang mga teacher. Sana nakukuha niyo yung context ng content, no? Na hindi natin biniblame ang mga teacher. Tayo'y pumapabor sa kanila. Sila ang nawala ng kapangyarihan dahil sa mga batas. Na umaagri tayo sa kanila. Na sila ay natatakot lang dahil sa mga tulfo, sa mga posting, social media, ang mga schools, nasisira ang reputasyon dahil sa misinterpretation ng mga tao na binato mo lang ng chok yung isa is abusive na ang paaralan. Sana nag-gets nyo yung point ko, ano? Okay? So, hindi porket hindi ko sinabi kahapon na sa pamilya, tahanan, nag-i-start ang disiplina. Sa school nag-uumpisa ang disiplina? My goodness naman. Ang point natin kahapon ay sayang, no? Kung ang panahon ng 80s, 90s, ganun pa rin yung mga teacher ngayon, malamang yung mga batang ito ay hindi tinatamaan ng depresyon, hindi madaling tamaan ng anxiety, dahil sanay sila, dahil yung mga guro, binigay sa kanila yung tatag ng loob, kung paano disiplinahin itong mga estudyanteng ito, na wala na ngayon. Yan yung point. Okay? So, may mga nag-comment din sa atin na kung ang pagdidisiplina daw sa tahanan ay hindi magagampanan, yun daw ay nagre-reflect sa mga magulang. Marami hong eksena ang isang tahanan kung bakit hindi maibigay ang tamang disiplina. Magkakaiba lahat ng tao, magkakaiba lahat ng pagpapalaki. Hindi porkit ang pagpapalaki mo ay tama para sa'yo, ay tama rin para sa iba. Okay? Hindi porkit marami kang time, ay itong taong to ay pwede rin mag 24 hours sa anak niya. Maraming factors, maraming pag-uugali, maraming aberya, no? Mag-uumpisa ang disiplina sa tahanan. Paano yun sa labas? Mapapabayaan. Kung parehas pa rin sana ang disiplina ng paaralan nung unang panahon, nakukonti pa lang mga batas, wala pang mga reklamo-reklamo, yung konting pingot mo lang, social media, ang social media, dunubugin yung mga teachers. Di sana, na-maintain ng mga anak nyong nadidisiplina nyo sa bahay nyo, pag pumunta silang paaralan, mas nade-develop yung disiplina, mas na-enhance nila, hindi nila nakakalimutan. Kasi may disiplina sa bahay, plus meron pang suporta ng disiplina sa paaralan. Hindi ba dapat ganon? So, paano yung may disiplina sa bahay? Kasi marami kang oras sa anak mo, no? Ngayon, pagpunta niya sa eskwelahan, since napakaluwag na nga ng mga paaralan ngayon, dahil natatakot ng mga schools mag-disiplina sa mga estudyante. Ang nakasalamuha ng anak mo,
ay batang hindi nadidisiplina sa bahay. So, hindi ba mas maganda na makikihalubilo ang anak mo sa paaralan na alam mong dinisiplina mo? At the same time, yung mga batang hindi nadidisiplina sa kanilang mga bahay, mga batang na-spoil, at least sa school nadidisiplina. Diba? Oh, may isa rin nag-comment ha. Ang sabi, kung nadidisiplina mo ng tama ang anak mo sa bahay, ay panatag ka na pag lumabas ang anak mo, safe ang anak mo. Hindi ka sigurado dyan. Paano ang mga makakasalamuhan niya? Sisisihin na lang natin yung mga magulang nun kapag meron ng trahedyang nangyari. Dahil sa tahanan nila walang disiplina, hindi naaral kung paano may apply ang bata sa kanilang bahay mismo. Yung salitang disiplina na sana sa eskwelahan nga natututunan. 'Di ba? Kaso nga, pinutol na yun ng batas eh. Ayaw na ng batas na mamingot ang mga teacher. Ayaw na ng batas na mambato ng tiyok ang mga teacher. Tapos kayo, pabor kayong lahat na kampante kayo, na panatag kayo, na hunahuhubog nyo ang mga anak nyo, na sa bahay nyo, paglabas, bit-bit yung disiplinang yon. Aba, alam nyo, kahit gaano ka kaingat magmaneho ng sasakyan, kahit gaano ka safe mag-drive, marami sa kalsada ang tarantado magmaneho. At sa pagmamanehong yon, pwede mong ikamatay. Pwedeng may mangyaring hindi maganda sa'yo kahit ikaw ay disiplinado, pero ang mga nasa labas mo ay kulang sa disiplina na dapat wala sa kanilang tahanan, hindi na ibigay sa kanya, sa paaralan sana niya nakuha. Gets niyo yung point?